Simulan natin sa isang eksenang napakatotoo, iyong tipong hindi mo kailangang i-filter para magmukhang cinematic. Isang istasyon ng tren sa Mumbai na parang laging may grand reunion sa sobrang siksikan, tad-tad na mga kable ng kuryenteng parang pansit malabon na nakasabit sa mga lumang gusali at usok mula sa mga street food stall na humahalo sa walang katapusang busina ng mga sasakyan. Isang malaking gulo kung saan ang mga luxury car ay nakikipagpatintero sa mga kinalawang na rickshaw. Pero teka, bago ka mag-comment ng anyari o husgahan ang kaguluhang ito bilang senyales ng pagiging atrasado, subukan nating isuot ang salamin ng macroeconomics. Ang tanong na dapat nating pag-isipan ngayon ay ito: bakit ang isang bansa na may pinakamagagaling na elite, mga henyo sa tech at management na nagpapatakbo ng mga trillion-dollar companies sa buong mundo, ay laging nagbibigay ng impresyon na parang under construction o hindi matapos-tapos? Bakit ang isang bansang punong-puno ng matatalino'y matatalinong pangnasa ay parang hindi makagraduate sa pagiging isang ganap na maunlad na lipunan? Ang matinding contrast na ito ay hindi lang masakit sa mata, kundi isang malaking sampal na nagbubukas sa structural contradiction ng pinakamataong bansa sa planeta. Ang paradox na ito ay hindi lang isang optical illusion, kundi isang masakit na realidad sa ekonomiya. Hindi mahina ang India pagdating sa utak ng kanilang mga elite. Sa katunayan, kabaligtaran ang nangyayari. Ang bansang ito ay may hukbo ng mga engineer, programmer, doktor at mga big-time managers na kayang makipagsabayan sa kahit sinong halimaw sa global market. Hindi tatakbo ng maayos ang Silicon Valley kung wala ang brain power mula sa subkontinenteng ito. Kasabay nito, ang bilis ng paglago ng ekonomiya ng India nitong mga nakaraang taon ay isang katotohanang hindi mo pwedeng i-scene zone lang. Ang International Monetary Fund o IMF ay paulit-ulit na naglalabas ng mga report na nagsasabing ang growth ng India pagkatapos ng pandemya ay napakalakas, naungusan pa ang maraming malalaking bansa. Sila ang bright spot sa gitna ng madilim na picture ng pandaigdigang ekonomiya. Pero ang problema sa macro level ay ito: ang isang maliit na grupo ng mga henyo ay hindi kayang hilahin ang isang dambuhala at mabagal na sistema ng mag-isa. Ang GDP growth ay magandang tignan sa papel, parang filter sa Instagram. Pero para maramdaman ito sa totoong buhay, kailangan ng bansa ng isang matinding major surgery sa kanilang istruktura. Sabi nga ng IMF at World Bank, ang mataas na growth ay parang attendance lang sa school, kailangan mo yan, pero hindi sapat para makapasa. Kailangan pa rin ng India ng mga reformang masakit, pero kailangan para makagawa ng 10-10 milyong dekalidad na trabaho taon-taon. Kailangan nilang i-upgrade ang kanilang human capital sa paraang pangmasa, hindi lang yung mga nakatambay sa mga sikat na Indian Institutes of Technology o IITs. Kailangan din nilang akitin ang mga pribadong investment at FDI na pumasok sa manufacturing sector. Ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang kakulangan sa mga bright ideas, kundi ang isang makinarya ng gobyerno na sobrang daming friction. Isipin mo, ang isang software engineer sa Bangalore ay kayang sumulat ng pinaka-advanced na AI algorithm sa mundo, pero aabutin siya ng ilang oras sa traffic para lang makauwi sa bahay niya. Iyan ang perfect picture ng ekonomiya ng India. Ang hindi pagtutugma ng galing ng individual at ng bulok na infrastruktura ay lumilikha ng isang invisible na pabigat na pumapatay sa momentum na dapat sana ay nagpapalipad na sa bansang ito. Dito natin kailangang basagin ang isang gasgas na stereotype. Huwag mo nang itanong kung matatalino ba ang mga Indian dahil ang answer ay isang dambuhalang oo. Sa halip, gamit ang lente ng institutional economics, ang tanong dapat ay, kaya ba ng sistema ng India na i-absorb ang talinong iyon? Ito ang susi para maunawaan kung bakit parang laging bitin ang asenso nila. Kailangan nating ilipat ang tingin mula sa kadakilaan ng individual patungo sa pagiging epektibo ng sistema. Ang isang modernong ekonomiya at isang tunay na maunlad na lipunan ay hindi nabubuo sa pamamagitan lang ng ilang isolated na henyo. Kailangan ito ng isang ecosystem na sabay-sabay gumagalaw. Kailangan ito ng edukasyong pangmasa na sapat,
para walang maiiwan. Kailangan ng mga megacities na maayos ang takbo sa halip na lunod sa usok at traffic. Kailangan ng logistics at public infrastructure na kayang ayusin ang mga bottlenecks. At higit sa lahat, kailangan ng isang burokrasya na hindi puro papel at red tape na nagpapabagal sa bawat galaw ng negosyo. Kung wala ang ecosystem na ito, ang mga henyo ay mananatiling mga mitsalang ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Higit pa rito, ang isang sistemang marunong tumanggap ng galing ay isang lugar kung saan ang mga negosyo ay madaling lumaki at makagawa ng formal na trabaho para sa milyon-milyong kabataang pumapasok sa workforce kada taon. Ito ay isang mekanismo kung saan ang benepisyo ng GDP growth ay dapat dumadaloy pababa hanggang sa pinakamaliit na ugat ng lipunan mula sa mga magsasaka sa Bihar hanggang sa mga tindero sa Delhi. Ibig sabihin, kailangan nating tanggapin ang mapait na katotohanan. Ang India ay may napakaraming taluktok ng galing na nakakasilaw. Pero wala silang pantay na pundasyon ng sistema. Sa pagitan ng matatayog na bundok ng kaalaman ay ang malalalim na lambak ng kahirapan at kawalan ng oportunidad. Hanggat hindi na itataas ang level ng sistemang ito, ang agwat sa pagitan ng macro potential at micro reality ay laging magbibigay ng pakiramdam na ang India ay isang bansang laging nasa future tense, isang construction site na hindi kailanman natapos. Ang unang dahilan ng paradox na ito ay ang sukat o scale. Ang India ay sobrang laki at sobrang hindi pantay-pantay. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taga-kanluran ay ang tingnan ang subkontinenteng ito bilang isang solidong bloke ng bansa. Sa totoo lang, ang India ay parang isang unyo ng 12 ng bansa na may magkakaibang wika, kultura at antas ng pag-unlad na sobrang layo sa isa't isa. May mga estado sa South tulad ng Kerala o Tamil Nadu na ang Human Development Index, kalusugan at edukasyon ay halos kapantay na ng mga bansa sa West. Napaka-dynamic at paborito ng mga investors. Pero sa kabilang banda, sa North, ang mga matataong estado tulad ng Uttar Pradesh o Bihar ay nakikipagbatintero sa mga gutom, malnutrisyon at kamangmangan na parang nasa Sub-Saharan Africa ang level. Pwede kang nakatayo sa isang ultramodernong IT hub sa Gurugram na puro salamin ang mga building. Pero mag-drive ka lang ng ilang kilometro palabas, bigla kang papasok sa ibang mundo. Mga slum na walang kuryente at tubig, mga kalsadang putik, at agrikulturang parang panahon pa ng mga ninuno nila dahil sa sobrang laking agwat na ito sa pagitan ng mga rehiyon at istruktura ng lipunan, ang mga dayuhan ay madaling ma-overwhelm sa pakiramdam na bakit parang laging kulang ang bansang ito. Ang World Bank sa their reports ay paulit-ulit na binibigyang diin ang kwento ng multidimensional poverty, ang hindi pantay na oportunidad na lalong pinatitindi ng sistemang caste at ang katotohanang ang pagbabawas ng kahirapan ay hindi na kasing dali ng mga nakaraang dekada. Ang mga low-hanging fruits o yung mga madaling makuha na benepisyo ng 1991 economic liberalization ay ubos na. Ngayon, para maitaas ang antas ng pamumuhay ng daan-daang milyong tao sa ilalim ng piramid, kailangang harapin ng India ang mga mas mahihirap na problema sa institusyon, ang hatian ng yaman sa pagitan ng sentral na gobyerno at mga estado, at ang pagbasag sa mga social barriers na libu-libong taon nang nandyan. Ang pag-unlad sa India ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay mga patse-patsing kulay ng liwanag at dilim na nagbabanggaan araw-araw sa iisang teritoryo. Ang ikalawang paliwanag ay nagdadala sa atin sa pinakaugat ng usapin sa tao. Ang kakayahang gumawa ng mga elite ay hindi nangangahulugang mayroon kang matibay na edukasyong pangmasa. Para mas madaling intindihin, ang human resource structure ng India ay parang isang football team na may ilang world-class na superstar. Pero ang mga nasa bench ay sobrang nipis at ang training system para sa mga bata ay bulok at hindi pantay. Ang bansang ito ay may mga cram schools na pinakamalupit sa mundo na naglalabas ng mga engineer at doktor na kayang talunin ang kahit sino sa Silicon Valley o Wall Street. Pero iyan lang ang dulo ng iceberg.
Ang dambuhalang bahagi sa ilalim ay ang kalidad ng public education sa mga probinsya, ang basic skills ng karaniwang manggagawa, ang nutrisyon ng mga bata at ang basic healthcare sa malawakang tingin. Ang human capital ng India ay may isang higanting butas. Ang mga global skill reports ay laging nagsasabi na karamihan sa mga college graduates sa India ay hindi pasok sa requirements ng mga modernong kumpanya. Ang IMF at iba pang international financial institutions ay ilang beses nang nagpatunog ng alarm. Ang pag-upgrade ng human capital ay isang survival requirement para ang growth ng India ay maging sustainable at inclusive. Hindi ka makakabuo ng isang manufacturing powerhouse, isang factory of the world para tapatan ang China kung ang meron ka lang ay isang maliit na grupo ng magagaling na software engineers. Kailangan mo ng 10 milyong skilled workers, mga mekaniko na may disiplina, mga technician na kayang magbasa ng blueprint at magpatakbo ng mga makina ng tama. Kapag ang edukasyong pangmasa ay napabayaan, ang ekonomiya ay hindi makakatalon mula sa mababang productivity na agrikultura patungo sa mataas na productivity na manufacturing. Sa halip, ang mga sobrang manggagawa mula sa probinsya ay tatalon diretso sa informal service sector sa lungsod kung saan ang trabaho ay hindi stable at maliit ang kita. Yan ang dahilan kung bakit ang galing ng mga elite ay hindi kayang pagtakpan ng kahinaan ng pangkalahatang manggagawa. Dito tayo dadalhin sa ikatlong paliwanag, isang macro nut na nagpapalalim sa usaping ito. Totoo ang GDP growth, pero ang mga dekalidad na trabaho ay hindi makahabol. Sa ekonomiya, tinatawag itong jobless growth. Hindi porket lumalaki ang GDP ay mararamdaman na ng mga tao sa laylayan na umaasenso ang bansa. Ang GDP ng India ay hinihila ng high-end services, IT at finance, mga industriyang malaki ang kita pero kakaunti lang ang kinukuha na tao kumpara sa laki ng populasyon. Kung ang macro growth ay hindi magiging formal na trabaho na may kontrata, insurance at maayos na sweldo, ang hitsura ng kalsada ay hindi kailanman magbabago. Makikita mo pa rin ang mga bangketa na puno ng maliliit na tinitinda, mga rickshaw na punong-puno, mga kargador na walang kasiguruhan, at isang infrastruktura na laging dumadaing dahil sa sobrang bigat ng pasan. Malinaw ang sabi ng IMF sa kanilang mga reports. Ang paglikha ng dekalidad na trabaho, pagtulak sa private investment, at pag-aayos ng ease of doing business ay ang mga life or death issues ng India. Kapag ang mga pribadong kumpanya ay takot sa legal risks, takot sa masalimuot na tax system, at sa mga rigid na labor laws, hindi sila maglalakas loob na magtayo ng malalaking factory para kumuha ng libu-libong manggagawa. Ang resulta, nawawala ang middle-sized enterprises, ang mga kumpanyang dapat ay main driver ng trabaho sa kahit saang maunlad na bansa. Ang phenomenon na missing middle na ito ay naghahati sa ekonomiya ng India. Sa isang panig ay ang ilang dambuhalang korporasyon na kontrolado ang market at sa kabilang panig ay ang milyon-milyong micro-businesses at pamilyang naghihikahos sa informal sector walang kakayahang mag-innovate o magpataas ng kita. Ang kakulangan sa maayos na trabaho ang dahilan kung bakit ang pakiramdam ng hindi pag-unlad ay damang-dama sa araw-araw na buhay. Ang ikaapat na paliwanag ay ang perpektong tulay para maunawaan ang kaguluhan sa kalsada at mga street food stalls na nakita natin sa simula. Ito ay ang kwento ng mabilis na urbanization. Ang urbanisasyon na sobrang bilis na naiwan na ang kakayahan sa planning at management, ang direktang dahilan kung bakit ang bansa ay laging mukhang construction site na hindi tapos. Hindi porket may street food o maraming sasakyan ay mahirap na agad ang isang lugar. Ang problema ay kapag ang mga tao mula sa probinsya ay bumuhos sa mga megacities tulad ng Mumbai, Delhi o Bengaluru ng sobrang bilis pero ang public infrastructure mula sa transportasyon, malinis na tubig, sewage system, hanggang sa murang pabahay at koleksyon ng basura ay naiwan ng milya-milya. Kapag ang hardware ng lungsod ay hindi makasabay sa paglaki ng populasyon, ang lungsod ay natural na magiging masikip, makalat, at laging mukhang remedyo lang. Nagbabala ang World Bank na ang India ay nangangailangan ng investment sa urban infrastructure na aabot sa trillions of dollars
dahil ang populasyon sa lungsod ay lalong sasabog sa mga susunod na dekada. Ang mga lungsod ng India ang gumagawa ng malaking bahagi ng GDP pero sila mismo ay hirap na hirap dahil sa congestion. Ang traffic ay hindi lang nakakaubos ng oras. Nakakabawas ito ng productivity. Ang kawalan ng malinis na tubig ay hindi lang problema sa ligo, pabigat ito sa healthcare. Ang kaguluhang nakikita natin sa camera ay ang pisikal na resulta ng mahinang local financial structure, kung saan ang mga lokal na gobyerno ay walang sapat na kapangyarihan at pondo para i-upgrade ang kanilang sarili. Ang katawan ng lungsod ay lumalaki dahil sa growth hormones, pero ang buto o infrastruktura ay nananatiling payat at kulang sa sustansya. Ang ikalimang paliwanag ay isang macro variable na napakalakas pero madalas hindi napapansin. Ang kawalan ng mga kababaihan sa formal na ekonomiya. Ang isang bansa na ay may pinakamalaking populasyon sa mundo pero may napakalaking bahagi ng potensyal ng kababaihan na hindi nagagamit ay siguradong mapipigilan ang pag-unlad. Ang female labor force participation rate sa India ay isa sa pinakamababa sa mundo at bumaba pa nga ito sa ilang pagkakataon kahit lumalago ang ekonomiya. Hindi lang ito issue ng equality, ito ay isang malaking pag-aaksaya ng human capital. Kapag ang kalahati ng iyong populasyon ay nakakulong lang sa gawaing bahay na walang bayad o sa subsistence farming dahil sa kultura, kaligtasan o kawalan ng child care, ang ekonomiya ay parang pumutol ng sarili nitong makina. Sabi ng IMF, kung gagawa ang India ng mga structural reforms para makasali ang mga babae sa workforce sa parehong rate na mga lalaki, ang kanilang GDP growth ay pwedeng tumaas pa ng 1.5% hanggang 2% kada taon. Isang dambuhalang numero na kayang baguhin ang tadhana ng bansa. Ang pagtatrabaho ng mga babae ay hindi lang nagpapalaki ng output, binabago nito ang paraan ng paggastos ng pamilya, mas lumalaki ang investment sa kalusugan at edukasyon ng susunod na henerasyon. Pero para mabasag ito, kailangan ng India ng higit pa sa economic policies, kailangan nila ng pagbabago sa social norms, kailangan ng mas ligtas na mga lungsod para sa mga babae at mas flexible na labor laws. Ang pagiging bitin ng India ay malaking bahagi dahil ang dambuhalang makina na ito ay tumatakbo gamit lang ang kalahati ng kanyang mga silindro. Ngayon, balikan natin ang imahe sa simula, ang mga street food stalls na umuusok, ang mga palengking nasa bangketa, ang mga taong nagtitinda ng kahit ano. Kailangan natin ng mas malalim na tingin dito. Ang street food at ang kaguluhang iyon ay hindi lang simpleng kahirapan at pagiging atrasado. Sa mata ng isang macroeconomist, ito ay sumasalamin sa isang higanteng informal economy kung saan daan-daang milyong tao ang gumagawa ng sarili nilang paraan para mabuhay sa labas ng kontrol ng gobyerno. Ibig sabihin, ang lipunang Indian ay napakabuhay, napaka-flexible, at may matinding entrepreneurial spirit para lang mabuhay. Hindi sila naghihintay na bigyan ng trabaho ng gobyerno. Gumagawa sila ng sarili nilang pwesto sa bangketa. Ang kaguluhang nakikita mo ay minsan ang paraan ng isang dambuhalang ekonomiya para gamutin ang sarili nito kapag ang formal na sistema ay bigong alagaan sila. Pero ang flexibility na ito ay parang double-edged sword. Kahit na ang informal sector ang sumasalo sa mga tao para hindi magutom, pinapakita rin nito ang limitasyon ng sistema. Ang isang ekonomiyang puro informal ay hindi makakakolekta ng buwis, hindi makakapagpatupad ng safety standards, hindi makakapag-upgrade ng teknolohiyang, at hindi makakahiram sa bangko para lumaki. Dapat nating maintindihan, ang makalat na kalsada sa India ay hindi ang sakit, kundi ito ay sintomas ng isang katawan na kulang sa blood vessels ng formal na trabaho. Hanggat ang mga malalaking factory at korporasyon ay hindi pa sapat para kunin ang mga tinderong ito bilang mga manggagawang may stable na sweldo, ang bangketa ang mananatiling pinakamalaking factory ng kabuhayan sa subkontinenteng ito. Para tapusin ang dakilang paradox na ito, kailangan nating tandaan, hindi kulang sa henyo ang India. Ang kulang sa kanila ay ang kakayahang gawing pangkalahatang pag-unlad ang talino ng iilang individual. Sa madaling salita, hindi mahirap ang India dahil kulang sila sa matatalino.
Ang problema ay ang distansya mula sa maraming matatalino patungo sa isang bansang matalinong tumatakbo ay isang napakahaba at masakit na proseso ng ebolusyon. Ang distansyang iyon ay hindi kayang paikliin ng ilang linya ng code o ilang tech unicorns. Kailangan ito ng mga pundasyong boring pero importante, isang mas transparent na institusyon, isang infrastrukturang hindi sabog-sabog, mga lungsod na planado, isang edukasyong pangmasa na praktikal, mas maraming trabaho sa manufacturing, at isang growth model na marunong magbahagi ng yaman. Ang mga strategic assessments ng IMF, OECD at World Bank ay nagkakaisa sa logic na ito. Ang growth sa ibabaw ay kahanga-hanga, pero para maging isang tunay na developed economy at maging tapat na kalaban sa global supply chain, kailangan nilang malampasan ang structural reforms. Kailangan nilang linisin ang mga bad debts sa bangko, i-privatize ang mga inefficient na state enterprises at gawing flexible ang labor at land markets. Ito ay mga operasyong tatama sa mga interes na dekada nang nandyan. Ang kakayahang ayusin ito ang magdidikta kung ang India ba ay magiging isang ganap na superpower sa ika-21 siglo o mananatiling nakakulong sa middle income trap, isang bansang may walang katapusang potensyal pero hindi kailanman ganap na nagkatotoo. Balikan natin ang simula ng kwento. Ang mga lumang lungsod, ang usok ng street food, ang siksikang tao, ang mga kable, ang alikabok at ang busina. Ngayon, pagtingin mo sa mga ito, hindi mo na lang makikita ang gulo. Nakikita mo na ang tibok ng puso ng isang ekonomiyang naghihirap sa gitna ng pagbabago. Kung gagamit tayo ng metapora, ang India ay parang isang brain of a genius na may mga neurons na pinakamaliwanag sa mundo pero nakatira sa loob ng isang dambuhala at mabigat na katawan na hindi pa marunong sumabay sa galaw ng utak. Ang trahedya ng India ay hindi ang kawalan ng mga elite, kundi ang katotohanang ang galing na iyon ay hindi pa sapat na kumalat para ayusin ang buong sistema. Ang India ay nakikipagkarera sa oras para ang dambuhalang katawan nito ay makahabol sa sarili nitong henyong utak. Para lalong maintindihan ang pagmamadaling ito, kailangan nating banggitin ang demographic dividend. Ang India ang may pinakabatang populasyon sa mga malalaking ekonomiya na may milyon-milyong kabataang pumapasok sa workforce buwan-buwan. Ito ay isang window of opportunity na minsan lang dumarating sa kasaysayan ng isang bansa. Kung ang sistema ay kayang i-absorb sila, bigyan ng trabaho at skills, ang India ay magkakaroon ng isang rocket engine para lumipad. Pero kung ang digestive system ng ekonomiya ay barado, ang dividend na ito ay magiging isang demographic disaster. Ang milyon-milyong kabataang walang trabaho ay magiging mitsa ng gulo sa lipunan. Ang pressure ng oras ay nasa balikat na ng mga taga New Delhi. Hindi sapat na ipagmalaki ang mga Indian CEO sa Silicon Valley. Kailangan nilang sagutin ang tanong ng sikmura ng mga kabataang nakatambay sa mga istasyon sa Mumbai. Isa pang buhol na hindi pwedeng balewalain ay ang agrikultura. Kahit na wala pang 20% ang ambag nito sa GDP, dito nakatira ang halos kalahati ng mga manggagawa ng bansa. Isang klasikong productivity contradiction. Ang agrikultura sa India ay maliliit na lupa lang, depende sa ulan, at walang modernong tech. Ang productivity dito ay sobrang baba, kaya ang daan-daang milyong magsasaka ay nakakulong sa utang at hirap. Para mapalaya sila, kailangan ng isang manufacturing sector na sapat ang laki para higupin sila mula sa bukid gaya ng ginawa ng China. Pero gaya ng nasabi na natin, ang manufacturing sa India ay nakagapos sa mga batas sa labor at logistics. Ang pagkaputol sa pagitan ng mabagal na agrikultura at high-tech services ay lumikha ng isang dumbbell economy na walang matibay na gitna. Ang financial system, ang dugo ng kahit anong ekonomiya, ay isa ring bottleneck. Sa mahabang panahon, ang mga state-owned banks sa India ay hirap dahil sa mga bad loans o NPA, bunga ng mga maling investment noon. Kapag ang mga bangko ay lunod sa utang, hindi sila makapagpahiram ng maayos. Nagiging takot sila sa risk, hiniigpitan ng credit, kaya ang mga SMEs ang tunay na makina ng trabaho ay nawawalan ng puhunan. Kahit na may mga pagsisikap ang gobyerno at Reserve Bank of India na linisin ang mga libro, ang epekto nito ay nagpapabagal pa rin sa daloy ng pera.
Ang dugo ng credit ay hindi dumadaloy ng maayos sa mga paa at kamay ng ekonomiya kaya hindi ito makatakbo ng mabilis. Ang private investment ay nananatiling mabagal at laging nag-iingat. Isang aspeto ng political economy na madalas hindi nakikita ay ang federal structure ng India. Ang kapangyarihan ay hati sa pagitan ng New Delhi at ng mga estado. Maraming mahahalagang reforma tulad ng sa lupa, labor o resources ay nasa kamay ng mga estado. Ibig sabihin, ang isang magandang polisiya sa national level ay pwedeng mabulok o hindi ipatupad sa local level dahil sa politika. Ang kawalan ng pagkakaisa sa mga batas sa bawat estado ay lumikha ng malaking gastos para sa mga negosyong gustong mag-expand sa buong bansa. Parang isang katawan na ang utak ay gustong tumakbo, pero ang mga kalamnan sa kaliwang binti ay may ibang iniisip. Kaya ang bawat hakbang ay pilay at walang balanse. Ang demokrasya ay dangal nila, pero ito rin ang pinagmumulan ng institutional friction. Gayunpaman, para maging patas, kailangang kilalanin ang mga dambuhalang pagsisikap ng India na tahiin ang mga butas na ito. Nitong nakaraang dekada, ang gobyerno ay naglunsad ng infrastructure program na hindi pa nakikita sa kanilang kasaysayan. Libu-libong kilometro ng highway, mga dedicated freight corridors at ang pagpapalawak ng mga ports at railways ay ginagawa ng mabilis. Ang India Stack na digital initiative kasama ang Aadhaar at UPI ay nagdulot ng revolusyon sa pagpormal ng ekonomiya at pagbibigay ng tulong sa mga tao ng walang kurakot na middleman. Ito ay mga major surgeries para ay upgrade ang backbone ng bansa. Ang dambuhalang katawan ay kinakabitan na ng mga digital at physical exoskeletons para kayanin ang bigat ng growth. Dagdag pa rito, ang geopolitics ay nagbibigay sa India ng isang paborableng hangin. Ang China Plus One strategy ng mga global corporations para hindi lang umasa sa China ay naglalagay sa India bilang perpektong alternatibo dahil sa laki ng tao at market nito. Ang paglipat ng mga factories tulad ng Apple ay mga senyales na ang mundo ay tumataya na sa India. Pero ang FDI na ito ay hindi kusa na papasok kung hindi handa ang kanilang absorption surface. Ang mga investors ay praktikal. Pupunta sila dahil sa potential pero aalis sila kung ang bulok na sistema ay uubos sa kanilang kita. Kaya ang pressure mula sa labas ay pumupuwersa sa loob na magreforma, bawasan ng red tape, at gawing totoong mga factory ang mga geopolitical opportunities na ito. Pero sa gitna ng karerang ito, may isang invisible na kaaway ang India, ang climate change. Ang kanilang heograpiya at pag-asa sa agrikultura ay nagpapatindi sa kanilang vulnerability sa matinding init at baha. Ang mga heat waves sa north ay pumapatay sa productivity at pagkain. Ang mga baha ay sumisira sa mahinang infrastructure sa mga lungsod. Ang green transition ay hindi na lang isang luxury, ito ay survival. Ang pagbalanse sa pagitan ng mabilis na growth para makaalis sa hirap at ang pag-invest ng trillions sa renewable energy ay isang napakahirap na equation. Ang ekonomiyang ito ay kailangang lumaki habang natututong huminga gamit ang bagong lungs na environment-friendly habang tumatakbo pa rin ng marathon. Sa pagbuo ng lahat ng mga macro pieces na ito, makikita natin ang tunay na laki ng hamon. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng tulay o eskwelahan. Ito ay ang pag-reconstruct ng isang sinaunang sibilisasyon para magkasya sa frame ng isang modernong industrial power. Ang kaguluhan ng street food sa tabi ng mga skyscrapers, ang lahat ng ito ay mga clinical symptoms ng isang katawan na nagpapalit ng balat sa paraang napakasakit. Ang prosesong ito ay hindi smooth. Ito ay banggaan ng luma at bago, ng informal at formal, ng galing ng elite at kahinaan ng masa. Ang tagumpay ng India ay hindi masusukat sa maikling panahon, kundi sa mahabang takbo ng isang dambuhalang sistemang unti-unting nagbabago ng pananaw. Kaya sa huli, paano natin dapat tingnan ang India? Huwag nating masyadong idealize ang kanilang potential, pero huwag na huwag din nating mamaliitin ang kanilang kakayahang bumangon. Ang kaguluhang nakikita natin ay ang presyo ng isang dambuhalang demokrasya na gustong umunlad ng hindi gumagamit ng diktadurya. Ang mga investors at IMF ay nananatiling cautiously optimistic. Alam nilang maraming kalawing gears ang makina, pero ang main engine ang mga kabataan at ang kanilang pangarap ay nag-aapoy. Bawat tindero, bawat programmer,
bawat magsasakang gumagamit ng smartphone ay mga cells na patuloy na nag-evolve. Ang pagsasama-sama ng mga micro-efforts na ito, kung gagabayan ng isang maayos na macro institution, ay lilikha ng puwersang hindi mapipigilan. Sa pagtatapos ng kwento ng India, ang imahe ng isang genius brain sa isang uncoordinated body ay nananatiling pinaka-accurate. Ang trahedya ay hindi ang kawalan ng talento, kundi ang lag time ng sistema. Pero napatunayan na ng kasaysayan, kapag ang dambuhalang katawang iyon ay nagsimulang sumabay sa tibok ng kanyang utak, kapag ang infrastruktura at institusyon ay handa na para sa daloy ng talino, masasaksihan ng mundo ang pagbangon ng isang tunay na superpower. Sa panahong iyon, ang mga street food stalls ay hindi mawawala. Magiging bahagi lang sila ng isang mas maayos at mas makulay na ekonomiya. Ang India ay nasa pinakamahalagang sandali ng kanyang kasaysayan. Ang tanong ay hindi na kung makakarating ba sila sa dulo, kundi kung gaano kabilis magsasama ang tibok ng kanilang utak at katawan sa isang huling indayog ng tagumpay.